Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 511. Mga eksperto ng strong rangkang. Ang core-quenching body milk ay isinilang sa ilalim ng lupa. Matapos maranasan ang dalisay na presyon ng lupa, ito ay magkakaroon ng anyong fog pagkatapos ng 100 taon at tatawaging core fog. Sa puntong ito, nagtataglay ito ng kakaibang epekto ng pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Pagkatapos ng pagsasama sa loob ng mahigit 1,000 taon, ito ay bubuo ng isang likidong anyo. Kung mas mataas pa ang kalidad, tatawagan itong core-quenching body milk. Taglay nito ang mahiwagang epekto ng paghuhugas at pagdalisay ng mga buto ng isang tao. Bukod dito, ang sobrang dalisay at malaking lakas ng lupa sa gatas ay makakatulong pa nga sa isang tao na naabot na ang rurok upang masira ang hadlang sa pagitan ng mga antas. Siyempre, natural na mayroon pa ring malaking pagkakataon na mabaygo. Ordinaryong pagsasalita, dahil sa malupit na kondisyon para sa pagbuo ng ganitong uri ng core-quenching body milk, kakaunti ang mga tao na aktwal na nakakita nito. Maging si Xiaoyan ay narinig lamang ni Yao Lao na random na binanggit ito minsan. Sa oras na iyon, matatag itong naalala ni Xiaoyan sa kanyang puso dahil narinig niya ang mahiwagang epekto ng paghuhugas at pagpino ng mga buto ng isang tao na naging dahilan ng pagiging sakam nito. Sa makatuwid, naalala ito ni Xiaoyan mula sa kanyang puso ngayon. Ito ay hindi inaasahan na talagang marinig niya ang likas na espiritual na kayamanan na hindi alam ng maraming tao. Ang ligaw na saya sa kanyang mukha ay napanatili sa loob ng ilang sandali bago ito unti-unting binawi. Maingat niyang pinigilan ang kanyang aura at paghinga. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay hindi sinasadyang tumama sa lambak ng bundok habang ang kanyang puso ay mahinang mamulong. Iyan ba ang core-quenching body milk sa loob? Bakit? Interesado ka ba? Ang pagtawa ni Yao Lao ay umalangaw-ngaw sa puso ni Xiaoyan. Hihihi. Isang kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako interesado sa ganitong uri ng mahiwagang kayamanan. Kung makakakuha ako ng kaunting core-quenching body milk, malamang na makakalusot ako sa Daoling class sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Bukod dito, hindi ba't sinabi rin ni Guro na itong core-quenching body milk ay nagtataglay din ng epekto ng paghuhugas at pagpino ng mga buto? Kung makukuha ko ito, sa palagay ko ay magkakaroon ito ng benepisyo na mahirap sukatin kapag nakapasok ako sa klase ng dawang sa hinaharap. Hindi itinago ni Xiaoyan ang kanyang pananabik para sa core-quenching body milk. Dala-dala niya ang napakaraming bagay sa kanyang likuran. Ang kanyang nawawalang ama, ang kahihiyan sa paglayas sa imperyo, at ang posibilidad na makipaglaban sa napakahiwagang Hall of Souls na iyon sa hinaharap dahil kay Yao Lao. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan sa kanya na magkaroon ng napakalaking lakas. Kung hindi, kalimutan ang tungkol sa paghahanap sa kanyang ama at pagprotekta kay Yao Lao. Malamang na hindi man lang siya maglalakas loob na bumalik sa Jiama Empire. Anong mukha ang kinailangan ng isang aso na nawalan ng tirahan at hindi na makabalik dito upang kumilos ng malaya at hindi na babalisa sa labas? Oo. Talagang lampas sa inaasahan ko na mahanap ang core-quenching body milk dito. Ang mga benepisyong matatanggap mo sa pagkuha nito ay isa ring bagay na naiintindihan ng hindi sinasabi. Gayunpaman, ang Snow Demon Sky Ape na ito ay hindi isang bagay na madaling harapin. Karaniwan, ang isang dawang class magical beast ay maaaring nagtataglay na ng ilang katalinuhan ngunit sa tingin ko ay malayo ito sa antas kung saan ito dapat magsalita. Core-quenching body milk na pinoprotektahan nito. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Kahit na ang isang natatanging hayop ng sinaunang panahon tulad ng Heaven Swallowing Python ay hindi makapagsalita sa dawang class. Ang Snow Demon Sky Ape ay maaaring ituring na isang bihirang natatanging hayop, ngunit mahirap para sa ito na maihambing sa Heaven Swallowing Python. Sa makatuwid, ang tanging bagay na makapagpapaliwanag kung bakit napakahusay ng katalinuhan nito ay ang maalamat na core-quenching body milk. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating samantalahin ang laban nila at palihim na pumasok? Mahinang tanong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Medyo imposible para sa iyo na makapasok mula sa pasukan ng lambak. Kung ikaw ay lilipad, ang paggalaw sa himpapawid ay malamang na maakit ang kanilang atensyon.
Ang lakas ng mga taong ito ay napakahusay. Kaya't napakahirap para sa iyo na pumuslit sa ilalim ng kanilang mga mata. Walang magawang sabi ni Yao Lao. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Teka. Tingnan natin kung maaari tayong maging mangingisda muli. Magiliw na ngumiti si Yao Lao at sinabi. Iniisip ng guro na hintayin silang mag-away hanggang sa mapinsala ang magkabilang panig. Nagulat si Xiaoyan bago siya agad na nagsalita ng alanganin. Buti na lang kung hindi niya kilala lahat. Gayunpaman, naramdaman ni Xiaoyan na hindi masamang tao si Han Yu. Nang marinig ang usapan kanina, mukhang siya ang unang nakahanap ng lugar na ito. Kung siya ay magiging isang mangingisda at agawin ang kanilang mga samsam mula sa labanan, ito ay talagang kaunti. Hihihi. Sobra mong tinantya ang grupong ito ng mga tao. Bagamat ang Snow Demon Sky Ape na ito ay mukhang kakapasok lang sa kanyang pang-adultong yugto, ito sa huli ay isang uri ng pambihirang kakaibang magical beast kahit gaano pa ito sabihin ng isang tao. Ang ganitong uri ng magical beast ay may ligaw at marahas na dugo na dumadaloy sa loob nito. Ayos lang kung ang ganitong uri ng ligaw at marahas na bloodline na ito ay hindi magising. Magtago sa talam nito. Ang grupong ito ng mga tao ay walang tunay na malakas na dawang. Ngumiti si Yao Lao at nagpaliwanag. Gulat ang Bamalot sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Talagang hindi inaasahan na ang lakas ng pagsabog ng Snow Demon Sky Ape na ito ay talagang nakakatakot. Sa hitsura nito, lumalabas na hindi masyadong malaki ang pagkakataon ng grupo ni Han Yu na makakuha ng tagumpay. Sa oras na nakikipag-usap si Xiaoyan kay Yao Lao, ang tensyon na kapaligiran ay biglang sumabog sa ilalim ng provokasyon ng aura. 5 figure ang naging malabo na anino. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng walang kapantay na mabangis na puwersa. Lumitaw sila na parang ilang iba't ibang kulay na sinag ng liwanag habang marahas nilang inatake ang Snow Demon Sky Ape na nakatayo ng matayog. Roar! Nang makita na ang grupo ni Lin Shuya ay tumanggi pa ring umatras, ang pulang-pula na kulay at layunin ng pagpatay sa mga mata ng Snow Demon Sky Ape ay naging mas siksik. Sa isang sulyap, naging sanhi ito ng mga tao na bumuo ng malamig na pakiramdam sa loob ng kanilang mga puso. Isang napakalaking matalas na kuko ang mabilis na hamampes sa dibdib nito habang ang mangkok na parang Snow Demon Sky Ape ay lumawak ang bibig. Isang nakakatalam na dagandong na maaaring makabasag ng napakalaking bato ang paputok na pinakawalan. Sa ilalim ng malakas na dagandong ng Snow Demon Sky Ape, ang bilis ni Lin Shuya at ng iba pa ay malinaw na bumagal ng kaunti. Sa sandaling ang bilis ng kanilang mga katawan ay nabawasan, ang mga paa ng Snow Demon Sky Ape ay marahas na tumapak sa lupa. Ang buong lambak ng bundok ay nanginig sa sandaling ito. Hiniram ng kanyang katawan ang malakas na puwersa ng pagtulak, at ang unggoy ay bumaril na parang isang puting kulay na higanteng bola ng kanyan. Sa isang kisap mata, lumitaw ang unggoy sa harap ni Yan Hao, na naniningil sa harapan mismo ng grupo. Ikinuyom nito ang mga kuko at mabilis na kumulo ang malamig na hangin sa paligid. Sa isang iglap, nakabuo ito ng kalahating talampakan ang haba na nagyayelong malamig na kuko. Sumayaw ang malamig-lamig na kuko at damaykit sa puso ni Yan Hao. Ang ganitong uri ng mabisyo na taktika ay may matalas na layunin ng pagpatay. Walang kahit katiting na intensyon na mag-sparring at mag-warm up. Sa hitsura nito, ang Snow Demon Sky Ape na ito ay may balak na pumatay sa simula pa lang. Ang Snow Demon Sky Ape ay may liksi at bilis na hindi tumutugma sa napakalaking sukat nito. Ito ay malinaw na lumampas sa inaasahan ni Yan Hao. Gayunpaman, si Yan Hao ay hindi isang mahina na walang karanasan sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagtataka, ang jet black metal hammer na nasa kamay niya ay marahas na hinampes ng inertia. Napunit sa hangin ang metal na martilyo, nagbuga ng matalim na tunog na naging dahilan upang maging si Xiaoyan, na nagtatago sa kagubatan, ay bahagyang sumimangot. Bang! Marahas na nagbanggaan ang kuko at ang metal na martilyo. Nagkalat ang mga piraso ng yelo sa lahat ng direksyon sa ilalim ng malakas na tunog ng banggaan. Ang katawan ni Yan Hao ay mabilis na bumaril. Sa daan, tuluyang nabali ang mga sanga sa mga punong nabangga ng kanyang katawan. Sa wakas ay tumigil ang kanyang katawan matapos sirain ang mahigit 10 malalaking puno sa ganitong paraan.
Inangat niya ang mukha niya at may bahagyang bahid ng dugo sa gilid ng bibig niya. Hahaha. Mabuti. Karapat-dapat itong maging Snow Demon Sky Ape na kilala sa lakas nito. Gayunpaman, medyo kulang ka pa rin kung gusto mo akong patayin sa isang suntok. Ibinuka ni Yan Hao ang kanyang bibig at tumawa pagkatapos panasan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya pinansin ang mga sugat sa kanyang katawan nang muli niyang hinigpitan ang hawak sa bakal na martilyo. Katulad ng isang humanoid tank, naningil siya sa Snow Demon Sky Ape na inaaliw ni Lin Shuya at 3 iba pa. Ang ilang mga figure ng tao ay mabilis na kumislap sa pasukan sa lambak. Ang porma sayon na kanilang nabuo ay mahigpit na nakakandado sa napakalaking puting figure sa kanilang gitna. Ang mabangis at makapangyarihang Daochi ay marahas na bumulwak na para bang ito ay napalaya. Ang iba't ibang napakalakas na Dao techniques ay nagdala ng matalim na hangin at maraming mahinang iyak habang sila ay malakas na nahak sa katawan ng Snow Demon Sky Ape. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng mga ice shavings at puting kulay na balahibo na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang bangis ng pag-atake ni Lin Shuya at ng iba pa ay medyo lumagpas sa inaasahan ni Xiaoyan at maging ni Yao Lao. Ang mga taong ito ay talagang nagtataglay ng katawan ng mga kahangahangang kakayahan na nagpapatunay sa kanilang kakayahang mapabilang sa pinakamahalagang nangungunang 10 sa strong rankang sa loob ng Inner Academy. Ang kanilang mga pag-atake ay maaaring mabangis ngunit ang depensa ng Snow Demon Sky Ape ay katulad na nakakatakot. Sa ilalim ng balahibo nito, tila natatakpan ito ng isang layer ng matigas na yelo. Gaano man ang pag-atake nito, ang isa ay magdadala lamang ng mga alon ng yelo. Ang isa sa huli ay nahirapan na nagdulot nito ng malaking pinsala. Ayon sa ganitong uri ng labanan, malamang na hindi makakatagal ang grupo ni Lin Shuya. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan sa pagbawi ng Snow Demon Sky Ape ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga tao. Ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay naging mas matindi sa daloy ng panahon at lalong umiinit. Nabasag ang magulong malalaking bato na kumalat sa bakana ng lambak nang magbanggaan ang enerhiya mula sa magkabilang panig. Ang ganitong uri ng mapanirang lakas ay naging dahilan upang si Xiaoyan, na nagtatago sa kadiliman, ay medyo hindi makapagsalita. Talagang karapat-dapat silang maging malalakas na tao na papasok sa klase ng dawang. Ang ganitong uri ng lakas sa pakikipaglaban ay talagang malayo sa kung ano ang maihahambing sa isang Dadaoshi, o kahit isang ordinaryong Daoling. Nanginginig ang kulay berdeng longsword sa kamay ni Lin Shuya. Dahan-daang idiniin ng kanyang mga paa ang umiikot na hangin na lumabas sa kung saan at ang kanyang katawan ay bumangon sa hangin. Ang kanyang orihinal na malinaw at walang malasakit na mukha ay may karagdagang kataim-taiman sa sandaling ito. Pinagmasdan niya ang Snow Demon Sky Ape na napapalibutan ni Yan Hao at ng 3 iba pa sa ibaba. Mukhang masigla ito at walang bakas ng pagod. Mariin siyang kumunat ang noo habang nanginginig ang mahabang espada sa kanyang kamay. Gumalaw ang Daochi na may kulay berdeng kulay sa kanyang chi path sand at mabilis na dumagsa sa katawan ng espada. Kasunod ng pagbuhos ng Daochi, ang ibabaw ng kulay berdeng longsword ay biglang naging malabo. Ang laki nito ay biglang lumaki din ng 12-dosenang beses. Isang parang substance na buhawi ang nananatili sa ibabaw ng espada habang ang hangin sa paligid ay nagsimulang mag-iba ng mabilis. Yan Hao. Harangan ang halimaw. Sumigaw si Lin Shuya sa malalim na boses habang mahigpit niyang hawak sa kanyang mga kamay ang kulay berdeng longsword. Nang maramdaman ang nakakatakot na hangin na iniihip sa hangin, naunawaan ni Yan Hao at ng iba pa na ipinapakita ni Lin Shuya ang kanyang obra maestra. Agad naman silang tumango. Ang pag-atake mula sa kanilang mga kamay ay lalong naging mabangis habang sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pigilan ang Snow Demon Sky Ape na makagambala sa pagsasama-sama ng Lin Shuya ng Daochi. Naramdaman din ng Snow Demon Sky Ape ang nakakatakot na puwersa na nagsasama-sama sa kalangitan. Ang talas ng puwersang ito ay naging dahilan upang tumayo ng patayo ang balahibo sa buong katawan nito. Isang malakas na dagandong ang marahas na pinakawalan sa bibig nito. Kaagad, isang Snow White Energy Ripple ang mabilis na pinakawalan. Ang ilan sa mga malalaking bato sa daan ay agad na naging kulay nyebe na mga piraso ng yelo matapos itong lampasan ng malamig na lamig.
Ang biglaang pagputok mula sa Snow Demon Sky Ape ay naging dahilan upang mabilis na binawi ni Yan Hao at ng iba pa ang kanilang mga kamay. Nagmamadaling kumislap ang kanilang mga katawan at iniiwas ang malamig na alon na humahabol sa kanila. Matapos piliting pabalaykan si Yan Hao at ang iba pa sa isang suntok, lumitaw ang isang ganid na tingin sa mukha ng Snow Demon Sky Ape. Ang mga paa nito ay biglang tumapak sa lupa at ang napakalaking katawan nito ay sumabog sa skyline. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Lin Shuya, na hiniram ang lakas ng umiikot na hangin para halos hindi manatili sa hangin. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa huli at bumangon ang hangarin sa pagpatay sa pulang dugo nitong mga mata. Direkta at marahas na humawak ang matalim nitong kuko sa ulo ni Lin Shuya. Sa hitsura ng poster, kung siya ay hahampasin, si Lin Shuya ay malamang na ang kanyang utak ay nakakalat sa lahat ng direksyon kahit gaano pa siya kalakas. Nagtago sa kagubatan, tinitigan ni Xiaoyan si Lin Shuya habang papasok ang Snow Demon Sky Ape. Hindi niya sinasadyang umiling. Malamang na ang posibilidad ay laban sa malas na taong ito. Gayunpaman, sa sandaling tahimik na bumuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso, nakita niya ang likod ni Lin Shuya, na wala ng mahiram na lakas sa hangin, na nanginginig. Kaagad, biglang bumaril ang isang pares ng manipis na berdeng kulay na mga pakpak ng enerhiya. Kumapak ang mga pakpak habang ang kanyang katawan ay mabilis na umiiwas sa nakapatay na galaw ng maliksi na Snow Demon Sky Ape. Bukod dito, hiniram niya ang lakas at tumaas ng 12-dosenang talampakan. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay mabilis na nanginig at paulit-ulit na naglalabas ng malinaw na espadang huni. Matindi ang pabago-bago ng hangin sa paligid niya. Maliwanag, ang walang katulad na matalas na Dao teknik ni Lin Shuya ay naluto hanggang sa makumplito. Ito. Dao Chi Transformation into Wings. Itong lalaking ito. Umabant na sa Dawang class. Tahimik na nakatingin si Xiaoyan sa pares ng energy wings sa likod ni Lin Shuya. Lahat ng nasa battleground ay nagulat sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 512. Wild Violent Bloodline. Ang biglaang paglitaw ng mga pakpak ng Dao Chi sa likod ni Lin Shuya ay hindi lamang naging dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan. Maging si Yan Hao at ang iba pang pamilyar sa kanya ay may mga mukha na hindi sinasadyang natigilan. Matagal bago sila unti-unting naka-recover. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, at isang mataimtim na tingin ang bumungad sa kanilang lahat. Bagamat nahawakan ni Yan Hao ang kaunti sa hadlang ng klase ng Dawang, ang maliit na pakikipag-ugnayan na iyon ay naging dahilan lamang upang maging mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong malakas na tao sa tuktok ng klase ng Daoling. Malaki pa rin ang agwat kung gusto niyang maabot ang punto na talagang makakaasa siya sa kanyang lakas upang pagsamasamahin ang mga pakpak ng Dao Chi tulad ni Lin Shuya. Mula rito, makikita ng isang tao na nalampasan na naman siya ni Lin Shuya. Ang pagbabagong anyo ng Dao Chi sa mga pakpak ay karaniwang isang napakasagisag na resulta sa pagsasanay ng Dao Chi. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang natural na hadlang sa pagiging isang malakas na tao sa kontinente. Malinaw na alam ng lahat na hanggat nagagawa ng isa ang Dao Chi na maging mga pakpak, kinakatawan nito na ang isa ay maaaring makapasok sa klase na naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na huminto sa kanilang pag-unlad. Dawang. Ang simpleng dalawang salita ay ang simbolo na hindi mabilang na bilang ng mga mahuhusay na individual ay nagsanay ng husto upang makamit. Gayunpaman, ang paghihirap na kinakatawan ng dalawang salitang ito ay nagdulot ng karamihan sa mga tao na huminto sa kanilang pag-unlad bago umabot sa yugtong iyon. Sa wakas, ang mga taong ito ay tahimik na umatras. Ang Daoling at Dawang ay pinaghiwalay lamang ng isang klase. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay mas malaki kaysa sa alinman sa mga pagkakaiba ng klase bago sila. Yaong sa klase ng Daoling o sa mga klase noon ay maaari lamang nitong sayangin ang Dao Chi sa kanilang katawan upang makipaglaban sa iba. Bagamat ang mga taong tulad ni Xiaoyan ay maaaring mayroong Dao Chi na mas malakas at mas dalisay sa kanilang katawan, gaano man kalakas ang Dao Chi ng isang tao, magkakaroon ng panahon na ito ay maubos at may limitasyon sa lakas nito. Hanggat ang isa ay pumasok sa klase ng Dawang, gayunpaman,
ang Dao Qi sa katawan ng isang tao ay magsisimulang tumugon sa halos walang katapusang marilag na enerhiya sa malawak na labas ng mundo at kabaliktaran. Ang maniobra nito ang enerhiyang ito, na binabago ito para sa kanyang sariling paggamit. Hindi imposible para sa nakakatakot na enerhiya na iyon na mapunit ang mga bundok at hatiin ang lupa. Mula dito, sapat na upang makita ang pagkakaiba ng dalawa. Ang isa ay umaasa sa lakas ng katawan ng isa habang ang isa naman ay nagmamanyobra sa natural na enerhiya. Sa isang sulyap ay makikita kung alin ang mas malakas at alin ang mas mahina. Sa makatuwid, ang lahat ay nagpakita ng magkatulad na mga ekspresyon nang makita nila ang mga pakpak ng enerhiya sa likod ni Lin Shuya. Green Killing Tornado. Habang ang lahat ay natigilan, isang malamig na mahigpit na sigaw ang biglang lumabas sa bibig ni Lin Shuya. Kasunod ng tunog ng sigaw, naramdaman ng lahat na tila biglang tumigas ang umaagos na hangin sa lambak ng bundok. Mabilis na kasunod nito, tumaas ng malakas ang mabangis na hangin. Isang napakalakas na lakas na mabilis na naipon sa gitna ng hangin. Sa isang kisap lang ng mata, kumpleto na ang pagsasama-sama ng lakas. Sa wakas, ang malakas na lakas ay napunit sa hangin. Ang matalim na humahanggos na tunog ng hangin ay parang sipol na walang katapusan na tumatagos sa mga tainga ng mga tao. Shoo! Isang malabo na berdeng anino na naglalaman ng napakalakas na hangin na pumutok ng paputok mula sa itaas. Bagamat ang anino ng berdeng kulay ay lubhang malabo, maaaring matukoy pa rin ng isa na ito ay isang kulay berdeng longsword na nabuo ng enerhiya. Ang bilis ng longsword na ito na medyo nakakatakot. Mula sa hitsura ng ligaw na umiikot na hangin sa ibabaw nito, tila ito ay tulad ng isang bagay na enerhiya na nakompres at pinagsama-sama mula sa mabangis na hangin. Ang enerhiyang tulad ng substansya ay kumilos kasabay ng kanyang Dao technique, na nagdulot ng napakalakas na lakas. Ang target ng berdeng kulay na anino ay malinaw na ang Snow Demon Sky Ape na 12-dosenang talampakan sa ibaba ni Lin Shuya. Bagamat humiram ang huli ng puwersang nagtutulak para sumugod sa langit, hindi na ito nakaiwas. Hindi ito makagalaw na parang nasa lupa dahil wala itong kahit anong lugar para magamit ang lakas at kailangang harapin ang pag-ataking ito. Sa makatuwid, kahit na naramdaman ng Snow Demon Sky Ape ang malakas na puwersa na binaril, wala itong kahit kaunting solusyon. Kaagad, ibinuka nito ang bibig at inilabas ang mga pangil, naglalabas ng sunod-sunod na alon ng mababang dagandong. Isang mapatla-puting enerhiyang kumikinang ang mabilis na kumislap mula sa katawan nito. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa isang nagyayelong malamig na bola na nakabalot sa huli. Ang ice ball ay nag-iipon na nang dumating ang matalim na humahanggos na tunog ng hangin. Marahas na nagbanggaan ang dalawa at tanging malakas na putok lang ang naririnig ng lahat. Kaagad, ang napakalaking bola ng yelo ay mabilis na bumaba. Sa wakas, nabangga ito ng husto sa mga pira-pirasong bato na hindi kalayuan sa pasukan ng lambak. Sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa, ang nakakatakot na landing force ay nakabuo ng isang malaking hukay na mahigit 10 metro ang lapad na parang isang cannonball. Maraming makapal na crack lines ang nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nakarating sila sa kagubatan. Nang makita ang ice ball na nalaglag sa lupa, nagmamadaling ginalaw ni Yan Hao ang kanyang katawan at lumipad patungo sa magulong mga bato at mga sanga ng puno sa paligid ng lugar kung saan dumaong ang bola ng yelo. Mabilis na sumulpat si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan upang pigilan ang nasugatan na Snow Demon Sky Ape na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ilang titig ang mariing tumitig sa alikabok na lugar kung saan dumapo ang bowl ang yelo. Bumaba mula sa himpapawid ang isang kulay berdeng figurine ng tao. Sa wakas, matatag itong dumapo sa tuktok ng isang puno. Habang nakatingin ang lahat, nakita nila ang medyo maputlang mukha na si Lin Shuya. Sa sandaling ito, ang pares ng mga pakpak ni Dao Qi sa kanyang likod ay unti-unting naging manipis. Ilang sandali pa, naging kumikinang na mga particle ang mga ito na tumagos sa kalangitan na may bahagyang pag-crack bago ang mga ilaw ay dahan-daang nawala sa limot. Talagang napakalakas ng taong ito. Talagang hindi inaasahan na kahit na napakaraming tao ang humaharang dito, hindi namin siya napigilan ng masyadong matagal. Kung hindi dahil medyo kakaiba ang Chi method na aking ginagawa,
na nagbibigay daan sa akin upang bahagya na pagsamahin ang pares ng mga pakpak na ito, natatakot ako na talagang mapatay ako nito sa pag-atake na iyon. Bagamat ako ay maaaring nakatakas sa aking sarili mula sa pagkasira ng chi. Mahigpit na hinawakan ni Lin Shuya ang kulay berdeng longsword sa kanyang kamay habang nagsasalita siya ng mapait na ngiti kay Yan Hao at sa iba pa. Dahil sa chi method, si Yan Hao at ang iba ay natigilan nang marinig nila ito. Kaagad, bigla silang nagkaintindihan at ang kanilang mga puso ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, ito ay dahil sa chi method. Sinabi ko nga na ang taong ito ay maaaring mayroon ng isang paa sa klase ng dawang, ngunit imposible para sa kanya na pagsamasamahin ang Dao Chi bilang mga pakpak habang nasa yugtong ito. Si Xiaoyan, na ang figure ay nakatago sa loob ng kagubatan, ay narinig din ang mga naunang salita ni Lin Shuya. Agad siyang natauhan habang tahimik na bumubulong sa kanyang puso. Karaniwang pagsasalita hanggat ang isang tao ay maaaring umasa sa sariling Dao Chi upang magsama-sama sa isang pares ng mga pakpak, ang isa ay matatawag na isang malakas na tao na tiyak na magiging isang dawang. Kung ang isang tao ay maaaring pagsama-samahin ang isang pares ng mga pakpak ng Dao Chi at huminto o lumipad ng ilang sandali sa himpapawid, ang taong iyon ay magiging isang tunay na malakas na dawang. Gayunpaman, ang paunang kondisyon ng lahat ng ito ay ang lakas ng orihinal na katawan. Ang pag-asa sa ilang kakayahan ng isang chi method ay hindi kasama sa kategoryang ito. Bukod dito, malinaw din nilang alam na si Lin Shuya ay nag-practice ng Wind Affinity na Dao Chi. Karaniwang pagsasalita, ang ganitong uri ng Dao Chi ay magkakaroon ng mas madaling panahon sa pagsasama-sama ng isang pares ng mga pakpak ng Dao Chi kumpara sa iba pang mga affinity. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, si Lin Shuya ay hindi pa talaga nakatawid sa napakalaking kanal sa pagitan ng isang Daoling at Dawang. Senior Lin, tapos na ba ang laban? Inalis din ni Han Yu ang pagkagulat sa kanyang magandang mga mata, dulot ng malakas na ipinakita ni Lin Shuya kanina, habang siya ay mahinang nagsasalita mula sa labas ng battle circle. Nakabawi rin si Yan Hao at ang iba nang marinig nila ang mga salita ni Han Yu. Dali-dali nilang ibinato ang kanilang mga tingin sa lugar na natatago ng alikabok sa ibaba. Inilapit nila ang kanilang mga tainga at nakinig ng mabuti ng ilang sandali, at natuklasan na walang aktwal na paggalaw. Baka sa mukha nila ang bahagyang saya at maliit na pagdududa. Nakakunot ang noo ni Lin Shuya habang pinagmamasdan ang lugar sa ibaba na walang paggalaw. Alam na alam niya ang antas ng lakas ng kanyang pag-atake kanina. Bagamat nagawa nitong masugatan ng bahagya ang Snow Demon Sky Ape, tiyak na imposibleng patayin ito sa ganoong lakas. May ilang mga pag-iisip ang gumugulo sa kanyang puso. Ikinaway ni Lin Shuya ang kanyang manggas at isang mabangis na hangin ang lumitaw mula sa kung saan. Pagkatapos nito, hinaypan nito ang lahat ng alikabok sa ibaba. Habang unti-unting kumalat ang alikabok, lumitaw ang napakalaking hukay sa tingin ng lahat. Dahil medyo malalim ang butas na ito, nakikita lang ng lahat ang isang malayong kadiliman at ang bahagyang ice layer na kumalat sa paligid ng malalim na butas. Ang mga mata ni Lin Shuya ay mahigpit na nakatuon sa malayong malalim na hukay. Biglang nanlamig ang kanyang mga mata nang matuklasan niya na may bahagyang kakaibang pulang kinang na ibinuga mula sa hukay. May hindi tama. Mag-ingat. Sumikip ang puso ni Lin Shuya habang nagpapaalala sa malalim na boses. Ang paalala ni Lin Shuya ay naging sanhi din ng pagiging seryoso ng mga ekspresyon ni Yan Hao at ng iba pa. Ang Dao Chi ay lumabas mula sa kanilang mga katawan at pumulupot sa kanila. Nang makita sila mula sa malayo, para silang magkakaibang kulay na kumpol ng liwanag. Gayunpaman, ang mga light cluster na ito ay paulit-ulit na nagpapakawala ng presyon ng malakas na enerhiya. Si Xiaoyan, na nakatago sa isang madilim na lugar, ay nagulat din sa hindi pangkaraniwang pagbabago sa larangan ng digmaan. Napatitig ang kanyang tingin sa madilim na itim na butas. Dahil sa kanyang matalas na espiritual na pangunawa, mahina niyang naramdaman na tila may nakakatakot na bagay na papasabog. Mag-ingat ka ng kaunti. Ang lakas ng Snow Demon Sky Ape ay tumataas. Mukhang ito ay tulad ng inaasahan ko. Dapat ay Jin Aiseng na ng halimaw na ito ang wild violent bloodline nito. Malamang na mabibigo ang pagkubkob ng mga taong iyon.
Biglang tumunog ang boses ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan. May namumuong pakiramdam na lumabas sa boses niya. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang nagpakawala ng mapait na tawa at tumigil sa pagsasalita. Ang ginawa lang niya ay maingat na sugpuin ang kanyang chi at obserbahan ang mga galaw sa larangan ng digmaan. Nagpatuloy ang katahimikan ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na minuto. Habang tumatagal, ang kakaibang pulang glow sa loob ng itim na hukay ay lalong tumitindi. Sa huli, ito ay sobrang pula na parang sariwang dugo. Ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang phantasmal na eksena ay nagdulot ng pagkabalisa sa loob ng puso ni Lin Shuya at ng iba pa. Kung hindi dahil sa sobrang atraksyon ng core-quenching body milk, malamang na umatras agad sila. Si Han Yu ay nakatayo sa tuktok ng isang puno. Naikuyom niya ang malamig at pawis niyang kamay. Bagamat napakalayo niya sa larangan ng digmaan, paulit-ulit niyang naramdaman na may isang pares ng ligaw na marahas na mga mata na puno ng hangering pagpatay na nakatitig sa kanya mula sa loob ng pulang kumikinang na itim sa hindi malamang dahilan. Marahil ang hayop na iyon na may napakahusay na katalinuhan ay alam na kung hindi dahil sa kanyang natuklasan na ang lugar na ito ay nagtatago ng core-quenching body milk, malamang na ang lahat ng mga kaguluhang ito ay hindi mangyayari. Bang! Sa panahong nag-i-imagine si Han Yu ng mga bagay-bagay, biglang nagmula sa itim na hukay ang tunog ng pagputok ng yelo. Kasunod ng paglitaw ng tunog na ito, ang puso ng lahat ay humigpit. Kaagad, nakita nila na mayroong isang napakalabo na pulang kinang na kumikislap mula sa labas ng hukay. Ang bilis na ito ay nakakatakot kaya nawala ng imak ang isa. Ang lahat ay blanko sa isang iglap sa ilalim ng nakakatakot na bilis na ito. Mabilis na pagkatapos nito, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Hindi na kailangang tumawag. Lahat sila ay nagsimulang magmadaling umatras at tumakas na parang mga kuneho. Unang lumitaw ang pulang glow sa harap ni Lin Shuya na mabilis na tumakbo palayo. Hindi man lang nakita ng huli ang eksaktong figure ng kabilang partido nang maramdaman niya ang isang napakalamig na hangin na marahas na humampas mula sa kanyang harapan, na tila napunit sa hangin. Habang nararamdaman niya ang talas ng hangin, ang mahabang espada sa kamay ni Lin Shuya ay nagmamadaling sumayaw habang gumuhit siya ng maraming windnet sa kanyang harapan ng napakabilis. Nang dumating ang malamig na hangin iyon, gayunpaman, ang mga lambat ng hangin ay nagtiis lamang ng isang saglit bago sila naputol ng malakas. Ang nagyayelong malamig na hangin na hindi lubusang nakaharang ay tumama sa katawan ni Lin Shuya. Kaagad, isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Lin Shuya habang ang kanyang katawan ay binaril ng husto, tulad ng isang kanyan, sa kagubatan. Sa isang palitan lamang, si Lin Shuya, na pinakamalakas sa mga naroroon, ay napaatras sa pagkatalo sa isang suntok lamang. Ang mga ekspresyon ni Yan Hao at ng iba pa ay naging sobrang pangit. Matapos talunin ng pulang figure si Lin Shuya, hindi na nito hinabol si Yan Hao at ang iba pa. Sa halip, ang malalaking iritadong pulang-pula nitong mga mata ay direktang ibinato kay Han Yu, na ang pilak na buhok ay nalilipad habang nakatayo sa isang puno sa malayo. Umalangaw-ngaw sa buong kagubatan ng bundok ang dagandong nito, na puno ng layuning pagpatay. Han Yu, umalis ka dali. Nagulat si Yan Hao nang makita niya ang target ng pulang figure. Agad siya at nagmamadaling sumigaw. Mula sa tuktok ng puno, natuklasan din ni Han Yu ang pulang figure na mabilis na dumadaloy. Medyo namutla ang kanyang malamig at nakakaakit na mukha. Gayunpaman, hindi siya nawala sa kanyang presensya at tumakas. Malinaw niyang alam na dahil ang bilis at lakas ni Lin Shuya ay hindi magtatagal ng isang palitan laban sa apa, malamang na siya ay papatayin lamang kung siya ay tumalikod at tumakas. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban, maaaring mayroon siyang napakaliit na pagkakataon na mabuhay. Ang matalinong babaeng ito ay hindi natitised dahil sa kanyang gulat sa sandaling ito. Sa halip, ginawa niya ang kanyang makakaya upang makahanap ng isang maliit na pagkakataon na mabuhay sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Kinuyam ni Han Yu ang kanyang kamay. Mabilis na lumabas mula rito ang kulay puting malamig na hangin. Gayunpaman, bago magsama-sama ang Daochi, biglang kumislap at dumating ang pulang glow sa harap. Isang mukha ng halimaw na puno ng mabangis na tingin ang lumitaw sa refleksyon ng pares ng magagandang mata na iyon.
Roar! Ang dagandong na puno ng layuning pagpatay ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang malamig na hangin, na mas matalas pa kaysa noong hinahabol nito si Lin Shuya, marahas na pamunit sa hangin at bumagsak kay Han Yu, na ang puti-puting mukha at magandang katawan ay umindayog na parang bulaklak sa hangin. Sa hindi kalayuan, ang galit pati na rin ang pakiramdam ng hindi makayanan ang sitwasyon ay lumundag sa mga mata ni Yan Hao at ng iba pa nang makita nila ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, dahil sa limitasyon ng kanilang lakas, hindi sila makakilos. Mapapanood lang nila ang isang maganda, malamig, nakakaakit na snow lotus na bumagsak sa pinakakabaabang paraan. Nahaharap sa halos nakamamatay na suntok na ito, sumuko rin si Han Yu. Ipinikit niya ang kanyang magagandang mga mag-aaral, at isang pusong nakakadurog na kalungkutan ang bumungad sa kanyang malamig ngunit kaakit-akit na mukha. She. Ang matalas na malamig na hangin ay wala kahit kay titing na paghinto dahil sa malungkot at nakakaantig na tagpong ito. Marahas pa rin itong umindayog patungo kay Han Yu. Gayunpaman, nang malapit nang makipag-ugnayan ang hangin sa ulo ni Han Yu, biglang dumaan ang isang itim na anino na may dalang tunog ng napipigang kulog. Habang dumaan ang itim na anino, ang matalim na hangin ay talagang hamampes sa walang laman na hangin. Si Han Yu, na orihinal na dapat hampasin ng palad, ay nawala sa isang iglap. Si Yan Hao at ang iba pa sa di kalayuan ay natigilan din sa biglaang hindi inaasahang pangyayari. Kaagad, nagmamadali silang ibinaling ang kanilang mga tingin, tanging isang itim na anino ang kumikislap at lumitaw sa tuktok ng isang punong 100 metro ang layo. Mahinang nakahiga si Han Yu sa kanyang dibdib at tila takot na takot. Sa tuktok ng puno, ibinaba ng itim na anino ang kanyang ulo at mata ang orihinal na malamig, nakakaakit na taong nakahiga sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang kanyang magandang mukha ngayon ay lumitaw na napakaganda dahil sa pamumutla nito. Bagamat sobrang comfortable ang kanyang kamay habang humahagod ito sa malambot at maislan na baywang, naituwid lamang niya ang katawan nito dahil sa ilang mga tinging nagmamasid sa kanila mula sa hindi kalayuan. Sa isang mahinang tawa, nagtanong siya. Senior Han Yu, okay ka lang? Pagkatapos lamang marinig ang boses na ito ay bahagyang nanginig ang mahigpit na nakasara na mahabang pilek mata ni Han Yu. Agad niyang binuksan ang mga ito nang may pagtataka. Nang dama po ang kanyang tingin sa maselang at makisig na mukha sa kanyang harapan ay bigla siyang natigilan. Sa wakas, isang nauutol at hindi makapaniwalang boses ang lumabas sa kanyang maliit, pula, makinis na bibig. Ikaw. Ikaw. Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 513. Imbitasyon. Napangiti si Xiaoyan at nagsalita habang pinagmamasdan ang gulat na nakatikip sa malamig, nakakaakit na mukha. Nasugatan ka ba? Hindi. Umiling si Han Yu. Ang kanyang tingin ay kakaiba habang nakatingin kay Xiaoyan sa kanyang harapan. Ang gumagalaw na pamumula sa kanyang mukha ay tahimik na nabawasan habang siya ay nagsabi ng isang mahinang pasasalamat. Agad siyang bumantong hininga. 2 hanggang 3 buwan pa lang mula noong huli kitang nakita ngunit mas naging malakas ka kaysa dati. Malamang na halos walang sino man sa loob ng Inner Academy ang makakalampas sa bilis mo. Ang bilis ng Snow Demon Sky Ape pagkatapos ng mutation nito ay isang bagay na kahit isang taong may lakas ni Lin Shuya ay hindi makaiwas. Gayunpaman, nagawang iligtas siya ni Xiaoyan sa kanyang harapan sa sandaling iyon. Ang bilis na ito ay malamang na isang bagay na hindi maihahambing ni isa sa kanila na naruroon. Ito ay karaniwang isang uri ng kompletong pagbabago kumpara sa ilang buwan na nakalipas. Hindi nakapagtataka na magdadalamhati si Han Yu. Muling ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi nagsalita. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay lumipat patungo sa pulang figure na bumalik sa lupa at lumitaw sa isang napakalaking bato. Isang solemn na ang agad na sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang Snow White fur sa buong Snow Demon Sky Ape ay ganap na naging isang uri ng kulay dugo na kulay. Ang layunin ng pagpatay at karahasan sa malalaking iskarlata na mga mata ay naging mas siksik. Ang mga alon ng tila substance na ulap ay paulit-ulit na lumabas mula sa loob ng katawan nito. Kapag nahawahan na ng kulay dugong fog na ito ang mga dahon ng puno, aagnas nito ang huli hanggang sa wala nang matitira.
Mula sa hitsura ng aura na ito, ang lakas nito ay halos tumaas ng higit sa doble kaysa sa dati. Senior Hanyu, ang malaking nilalang na ito ay mukhang lalong nahihirapang pigilan. Sa tingin ko, mas mabuti na mag-withdraw tayo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, natatakot ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan habang nagpapaalala. Nabanggit na ni Yao Lao noon na pagkatapos nagisingin ang wild violent na bloodline nito, ang Snow Demon Sky Ape ay makakalaban ng isang malakas na 5-star na si Dao Wang sa maikling panahon. Ngayong si Lin Shuya ay itinaboy at nasugatan, ang grupo ay walang alinlangan na hindi makakapagdulot ng anumang banta sa unggoy gamit ang kanilang lakas. Bukod dito, kung sila ay pabaya, malamang na mahaharap sila sa napakaraming pinsala at kamatayan. Oo, mapait na ngumiti si Hanyu at tumango. Ang biglaang mutation nitong Snow Demon Sky Ape ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang lakas ng kanilang grupo ay hindi sapat upang talunin ito. Matapos masaksihan ang nakakatakot na lakas ng huli, hindi siya umaasa na makuha ang core-quenching body milk. Sa hindi kalayuan, nagmamadaling iwinagayway ni Yan Hao ang kanyang kamay nang makita niya ang Snow Demon Sky Ape na lumilitaw na bumaba sa isang adjusting condition matapos magpakawala ng isang mabangis na pag-atake. Isang tao ang sumugod sa kagubatan upang hanapin ang sugatang si Lin Shuya. Ang natitirang mga tao ay maingat na sumugod sa tuktok ng puno kung saan nakatayo sina Hanyu at Xiaoyan. Kaagad, gumamit sila ng kakaibang mga tingin upang timbangin si Xiaoyan. Ang bilis na ipinakita niya kanina ay sapat na upang bawiin ng mga taong ito, na kabilang sa mga nangungunang eksperto sa Inner Academy, ang kanilang pagmamaliit. Hihihi. Itong kaibigan. Estudyante ka rin ba ng Inner Academy? Bakit hindi kita nakita sa nakaraan? Hindi maiwasan ni Yan Hao na makaramdam ng pagdududa matapos pagmasdan si Xiaoyan. Sa bilis ng huli, dapat ay maging eksperto man lang siya sa strong rankang. Bakit ba kasi hindi pamilyar ang mukha ng taong ito? Senior Yan Hao, siya ay tinatawag na Xiaoyan. Siya ay isang bagong estudyante na pumasok sa Inner Academy ilang buwan lang ang nakalipas. Ngumiti si Hanyu at ipinakilala siya. Bagong estudyante. Agad na napasigaw si Yan Hao nang marinig niya ito. Medyo kakaiba ang titig niya. Ang isang bagong estudyante na pumasok sa Inner Academy wala pang kalahating taon ang nakalipas ay talagang nagtataglay ng ganitong uri ng lakas. Ito ba ay kaso na ang lakas ng kasalukuyang Outer Academy ay umabot na sa yugtong ito? Isang pares ng mga tingin ang dumaan sa katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, lalong tumindi ang kanilang pagdududa. Sa hitsura ng antas ng density ng kanyang chi, ang lakas ng huli ay halatang nasa paligid ng isang dadoushi. Gayunpaman, bakit ang bilis niyang pinakawalan kanina ay isang bagay na kahit sila ay hindi maabyutan? Ngumiti lang si Xiaoyan nang harapin ang mga nagdududang tingin ni Yan Hao at ng iba pa. Wala siyang pinaliwanag. Ang tanging ginawa niya ay itinaas ang kanyang mga kamay sa iilan sa kanila at bumati sa kanila ng magalang. Kahit na anong sabihin ng isa, itong iilang tao sa harap niya ay pawang mga eksperto sa tuktok ng Inner Academy. Ang kanilang lakas ay higit pa sa isang tulad ni Bai Cheng. Natural na hindi niya tatanggihan ang gayong pagkakataon para magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Xiaoyan. Parang narinig ko na ang pangalang ito. Dati pa, hindi ba sinabing tinalo ng mga bagong estudyante ang mga matatandang grupo ng estudyante noong Fire Energy Hunting Competition? Mukhang Xiaoyan ang pinuno ng bagong grupo ng estudyante, tama ba? Isang lalaking nakadilaw ang damit na may maitim na kutis ngunit kakaibang matangkad na mga mata ang nag-isip sandali bago siya biglang nagsalita. Nagulat si Yan Hao at ang iba pa nang marinig nila ang mga salitang ito. Kaagad, tila naalala nila ang balitang iyon. Ngumiti si Yan Hao at sinabing, "Kaya ikaw talaga si Xiaoyan." Kilalang kilala ang pangalang ito. Noong pumasok kami sa Inner Academy, natalo pa rin kami ni Lin Shuya sa mga kamay ng White Demon Group. Talagang hindi inaasahan na ang kaway sa likod ay nagtutulak sa isa sa unahan. May kakayahan ka talaga. Hindi sinasadyang tumawa ng mapait si Xiaoyan nang makita niya ang kakaibang mga tingin ng iilang taong iyon. Sinabi niya, "Swerte lang ako.
Noon, sina Senior Yan Hao at Lin Shuya ay lumaban sa Black-White Evil Stopper ng mag-isa. Sa kabilang banda, umasa ako sa buong bagong grupo ng estudyante. Paano natin may kukumpara ang mga sitwasyong ito? Narinig din ni Xiaoyan ang ilan sa mga bagay noon. Itong Yan Hao at Lin Shuya ay mga taong may mapagmataas na buto. Ang iba pang mga bagong estudyante ng batch na iyon ay nahirapan na ipasok ang kanilang mga nakikitang mata. Kaya naman, bumuo muna silang dalawa ng grupo bago sila magrampa. Malapit na silang magwakas na halos natalo sila ng mga kamay ng White Demon Group. Isa itong malaking anekdota noon. Sino ang nagmamalasakit kung anong mga taktika ang ginamit? Ang sarap manalo. Noon, medyo mayabang kami. Kung hindi, ang unang grupo na masira ang sumpa ng Fire Energy Hunting Competition ay hindi na kailangang maghintay hanggang sa taong ito upang lumitaw. Kinulat ni Yan Hao ang kanyang mga labi at tumawa. Sa tagal ng panahon na nag-uusap si Xiaoyan at ang iba pa, dalawang figure ng tao ang biglang sumugod mula sa loob ng kagubatan. Sa ilang iglap, lumitaw sila sa tabi ng lahat. Sila talaga ay si Lin Shuya, na binugbog at pinalipad sa kagubatan pati na rin ang taong naghanap sa kanya kanina. Ang taong ito ay, ang mukha ni Lin Shuya ay maputlang puti sa sandaling ito. May bahagyang bakas din ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Paspas at punit-punit din ang berdeng damit sa kanyang katawan. Bagamat ang kanyang hitsura ay nakakatakot, ang kanyang disposisyon ay hindi gaanong hangina. Ngumiti muna siya ng mapait sa lahat bago hindi sinasadyang nagtanong ng may pagtataka nang makita ang hindi pamilyar na mukha ni Xiaoyan. Ayos ka lang ba? Nagtanong muna si Yan Hao bago ibigay kay Lin Shuya ang maikling buod ng background ni Xiaoyan. Si Brother Xiaoyan talaga. Hihihi. Hindi pamilyar ang pangalan na ito. Nagulat din si Lin Shuya matapos marinig ang mga salita ni Yan Hao. Personal niyang naranasan kung gaano katikat ang bilis ng Snow Demon Sky Ape. Hindi inaasahan na ang bagong estudyanteng ito na pumasok sa Inner Academy wala pang kalahating taon ang nakalipas ay talagang nakapagligtas ng isang tao mula sa pagkakahawak nito. Sa kakayahang ito, mayroon siyang kwalipikasyon na makipag-usap sa kanila sa parehong antas. Hihihi. Senior Lin, nagkataon akong nagsasanay sa loob ng bundok. Kanina ko pa narinig ang kaguluhan sa paligid at sumugod, nakita ko lang na nakikipag-away ka sa malaking halimaw na iyon. Pagkatapos ay nakita ko na nasa panganib si Senior Hanyu, at hindi ako basta-basta na lang magtatago sa sulok. Kaya ko lang kumilos. Patawarin mo ako kung naabala kita. Sumulyap si Xiaoyan sa Snow Demon Sky Ape na hindi umatake dahil sa dami ng taong naruroon bago siya nagsalita ng nakangiti kay Lin Shuya. Ano ang dapat ihingi ng tawad? Dahil iniligtas ni Brother Xiaoyan ang buhay ni Hanyu, hindi na kailangang magtago ng anuman sa iyo. Kinubkob namin ang Snow Demon Sky Ape dito dahil pinoprotektahan nito ang isang uri ng misteryosong bagay. Magkakaroon daw ng bahagi ang mga makakasaksi nito. Kung talagang makukuha natin ito sa ating mga kamay, tiyak na magkakaroon ng bahagi para kay Brother Xiaoyan. Si Lin Shuya ay nagbigay ng walang ingat ng ngiti. Ang kanyang random na mga salita, gayunpaman, ay may intensyon na hilahin si Xiaoyan sa grupong ito. Ang aksyon na ito ay malinaw na nagpakita na naisip niya na ang lakas ni Xiaoyan ay nagbigay sa kanya ng kwalipikasyon upang ibahagi ang gantimpala na ito sa kanila. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang mga detalye ng core-quenching body milk. Masyadong mahalaga ang bagay na ito at ngayon pa lang niya nakilala si Xiaoyan. Natural, hindi niya madaling sabihin kay Xiaoyan ang tungkol sa sikretong bagay na ito. Natigilan si Yan Hao at ang iba pa nang marinig nila si Lin Shuya na nagkusa na hilingin kay Xiaoyan na sumama sa kanila. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at agad na tumahimik. Maaaring hindi talaga nila binibigyang pansin ang aktwal na lakas ni Xiaoyan, ngunit ang abnormal na bilis na ipinakita niya ay isang bagay na hindi nila maaaring maliitin. Bukod dito, itong core-quenching body milk ay isang bagay na unang natuklasan ni Hanyu. Ngayong nailigtas na ni Xiaoyan ang kanyang buhay, malamang na hindi niya tutulan ang mungkahing ito ni Lin Shuya. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang pag-iisip na umikot sa kanilang mga puso, hindi sila nagpahayag ng anumang pagsalungat.
Nagulat din si Xiaoyan sa pagiging prangka ni Lin Shuya. Ang ibang mga tao ay same time na nagnanais na magkaroon ng gayong kayamanan ng mag-isa. Ang taong ito ay talagang nagawang sugpuin ang martilyo at gumawa ng pinakamatino at matalinong mungkahi. Medyo malalim ang mentalidad na ito. Gayunpaman, hindi niya maihayag ang ilan sa kanyang mga bagay sa harap ng ibang tao. Sa makatuwid, maaari lamang niyang tanggihan ang imbitasyong ito. Kaya naman, umiling si Xiaoyan sa atensyon ng lahat. Mapait siyang ngumiti at sinabing, "Senior Lin, salamat sa iyong mabuting hangarin." Gayunpaman, malamang na walang pagpapala si Xiaoyan na tamasahin ito. Ang Snow Demon Sky Ape na ito ay hindi isang hamak na hayop. Sinasabing ang katawan ng ganitong uri ng kakaibang hayop ay may tiyak na wild violent bloodline na dumadaloy sa loob nito. Sa sandaling ito ay nagising, ang lakas nito ay tataas sa loob ng maikling panahon. Sa pagtingin sa pagbabago ng hayop ngayon, natatakot ako na ito ay dahil sa paggising sa wild violent na bloodline na iyon. Sa sandaling ito, kalimutan ang tungkol sa isang ordinaryong dawang, kahit isang malakas na tao, na ang lakas ay umabot na sa 5-star dawang, ay malamang na walang paraan upang harapin ito. Kahit na ang aking mga salita ay magiging isang dagok sa ilang mga tao, ngunit hindi ko iniisip na ang iilan sa atin ay maaaring talunin ito. Wild Violent Bloodline. Nagulat si Lin Shuyan at ang iba pa nang marinig nila ang impormasyong ito. Agad namang nagbago ang mga mukha nila. Bagamat alam nila ang tungkol sa ganitong uri ng kakaibang hayop, natural na hindi kasing lalim ni Yao Lao ang kanilang pangunawa dito. Sa makatuwid, hindi pa nila narinig kung ano man ang Wild Violent Bloodline na ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa pagbabago sa Snow Demon Sky Ape kanina, tumugma ito sa sinabi ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging medyo pangit. Natural na alam nila na hindi nila makakain ang isang magical beast, na maaaring makipaglaban sa isang malakas na 5-star na si Dawang, sa kanilang lakas. Anong dapat nating gawin ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na dapat na tayong sumuko. Tinanong ni Yan Hao ang kanyang mga kilay at tinanong si Lin Shuya. Ang core-quenching body milk ay talagang sobrang nakakaakit sa kanya. Napakasakit na hilingin sa kanya na isuko ito. Tumawa ng mapait si Lin Shuya at nag-isip ng matagal. Noon lang siya nagngingit at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Magtiwala tayo minsan kay Junior Xiaoyan. At saka, ako ay lubos na nasugatan sa pagkakataong ito. Malamang nakakailanganin ko ng hindi bababa sa kalahating buwan bago ako makabangon. Kaya't maaari lamang tayong mag-isip ng iba pang paraan para sa pagkubkob na ito." Medyo ayaw ni Yan Hao at ng iba pa nang marinig nila na may balak si Lin Shuya na pansamantalang umatras. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang mga mata sa Snow Demon Sky Ape na naglalabas ng nakakatakot na aura sa hindi kalayuan, nanlamig ang kanilang mga puso at walang magawa silang tumango ng kanilang mga ulo. Umalis na tayo. Mag-isip tayo ng iba pang paraan kapag gumaling na tayo sa ating mga sugat. Bumantong hininga si Lin Shuya bago agad itinakip ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan. Sinabi niya, "Brother Xiaoyan, babalik ka ba sa Inner Academy kasama namin?" Napaisip sandali si Xiaoyan nang marinig niya ito. Umiling siya at sinabing, "Pumunta ako sa bundok para magsanay ng Dao Technique. Hindi ko pa nagagawa ang Dao Technique, kaya wala pa akong intensyon na bumalik." Hihihi. Dahil ganoon nga, babalik muna kami. May isang bagay na sana ay matulungan ni Brother Xiaoyan. Pakiusap huwag mong banggitin ang bagay na ito sa sinuman. Tumingin ng malalim si Lin Shuya kay Xiaoyan bago niya pinagdikit ang kanyang mga kamay at nagsalita. Mayroon akong pakiramdam upang malaman kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Kung ganoon, maraming salamat. Kung mayroong anumang bagay na kailangan ni Brother Xiaoyan sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako. Medyo marami ang mga tao sa Inner Academy na nagbibigay sa akin ng mukha. Nakangiti si Lin Shuya habang nagsasalita. Siya ay nagkaroon ng maraming pagdududa kay Xiaoyan. Bagamat nakakabigla ang bilis ni Xiaoyan, imposibleng tumalon siya sa lambak ng bundok na protektado ng Snow Demon Sky Ape sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang lakas bilang isang Dadoushi.
Tara na. Pagkasabi niya nun ay winigiwi niya ang kamay niya. Nanguna siyang iikot ang katawan at mabilis na sumugod patungo sa labasan ng malalalim na kabundukan. Sa likod niya, ang medyo ayaw na si Yan Hao at ang iba pa ay makakasunod lang. Junior Xiaoyan, maging mas maingat kapag nagsasanay ka ng malalim sa mga bundok. Ngumiti si Han Yu kay Xiaoyan at binigyan siya ng nag-aalalang paalala. Pagkatapos nito, inikot niya ang kanyang katawan at sumugod sa malayo habang ang kanyang pilak na buhok ay inaanod sa hangin. Sinaman ng tingin ni Xiaoyan si Lin Shuya at ang iba pa na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Maya-maya, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Xiaoyan. Tumawa siya ng mapait at mahinang sinabi. Pasensya na talaga. Para sa ikabubuti ninyo talaga na hinihimok ko kayong lahat na umalis. Kung patuloy ninyong guguluhin ito, malamang na walang sino man sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito kapag ganap na pumutok ang Snow Demon Sky Ape. Pagkatapos ng paalala ni Yao Lao, malinaw na alam ni Xiaoyan kung gaano nakakatakot ang bloodline nito pagkatapos ng Sky. Kalimutan ang tungkol kay Lin Shuya at sa ilang iba pa sa tuktok ng klase ng Dowling. Kahit na ang 5 totoong elite na si Dawang ay malamang na hindi maglalakas loob na isali ang kanilang mga sarili sa Snow Demon Sky Ape sa ganoong oras. Lumingon si Xiaoyan at ibinato ang kanyang tingin sa Snow Demon Sky Ape, na ang inis na chi ay unti-unting nabawasan pagkatapos umalis ang grupo ni Lin Shuya. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Marahan niyang hinimas ang braso niya sa ilalim ng manggas niya. Sa lugar na iyon ay isang magandang maliit na ahas na bahagyang paikot-ikot. Kasama ang munting lalaking ito, magagawa niyang makipaglaban sa Snow Demon Sky Ape sa oras na iyon. Sa pag-iisip na ito sa kanyang puso, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay biglang umangat. Tinitigan niya ng mabuti ang Snow Demon Sky Ape at bamulong. Ikaw na halimaw. Maaari kang kumilos ng baliw ngayon. Kapag pumasok ka sa iyong mahinang yugto sa gabi, darating ako at aalagaan kita. Ang iyong core-quenching body milk ay isang bagay na talagang gusto ko. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na nabuo ang kidlat sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino at mabilis na lumipat sa malawak na kagubatan sa ilalim ng tunog ng mahinang kulog. Agad siyang nawala. Battle Through the Heavens. Kabanata 514. Ang away sa pagitan ng sawa at unggoy. Napuno ng mga bituin ang kalangitan habang ang malamig na lamig ng liwanag ng buwan ay nakakalat mula sa itaas, na bumabalot sa buong rehiyon ng bundok sa isang layer ng mahinang pilak na liwanag. Naging sanhi ito ng pagiging malabo at misteryoso ng rehiyon. Maliban sa ilang magical beast na naghahanap ng pagkain sa loob ng kabundukan sa kalaliman ng gabi, karamihan sa kanila ay umuwi na para matulog. Ang buong kagubatan ay bumaba sa katahimikan sa sandaling ito. Matagal bago ang mahinang dagandong ay dahan-dahang naililipat mula sa malayo bago tuluyang kumalat at unti-unting naglaho. Isang itim na figure ang biglang at tahimik na lumipad sa madilim na gabi. Ang isang pares ng napakalaking pakpak ay bahagyang lumipad, na nag-aangat ng isang maliit na daloy ng hangin. Hiniram ng katawan ng figure ang maliit na daloy ng hangin habang ito ay kumikislap sa kalangitan sa gabi, na dumadaan ng hindi nakakagambala. Shoo! Biglang lumitaw ang isang figure ng tao out of nowhere sa tuktok ng isang puno sa labas ng lambak. Nagniningning ang kanyang tingin habang nakatingin sa loob ng madilim na itim na eskinita ng bundok. Dahil sa mabangis na labanan sa araw, ang pasukan sa lambak ng bundok ay ganap na gulo. Ang malalaki at maliliit na bunganga ay nagkakalat sa isang magulong paraan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan habang nakatingin sa malalim na lambak ng bundok. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang 7 kulay na anino ang agad na lumabas mula sa kanyang manggas. Sa wakas, masaya at paulit-ulit itong umikot sa katawan ni Xiaoyan. Walang humpay ang paglabas ng mga ingay sa bibig nito. Anong sakam na tao? Walang magawang umiling si Xiaoyan nang makita niya ang mga mata ng Heaven Swallowing Python na matamang nakatitig sa kanyang storage ring. Sa pagkakamay niya, may lumabas na bote ng Amethyst Lion Birth Essence sa kamay niya. Kakalabas lang ng Amethyst Lion Birth Essence ng ang katawan ng Heaven Swallowing Python ay mabilis na umatake sa parang kidlat.
Sinamantala nito ang hindi nakahanda na estado ni Xiaoyan upang mabigla ang mahabang katawan nito gamit ang kamay at bote ni Xiaoyan. Pinahaba nito ang dila ng ahas at sinilip ito ng malalim sa bote bago marahas na sumipsip. Ang Amethyst Lion Birth Essence sa loob ng bote ng Jade ay nabawasan ng halos 1/4 sa isang pagkilos na iyon. Hinayla ng palad ni Xiaoyan ang ulo ng Heaven Swallowing Python bago siya nagmamadaling inagaw pabalik ang bote ng Jade. Nang makita niyang halos 2/3 lamang ng dami ang nasa loob nito, hindi niya sinasadyang sinampal ang kanyang bibig sa kanyang sakit sa puso. Ang gana nitong taong sakam ay lalong lumaki. Sa nakaraan, ang ilang patak ay masisiyahan ito. Ngayon, gusto talaga nitong uminom ng ganito karami. Kung ito ay nagpatuloy sa ganitong uri ng gana, ang ilang mga bote ng Amethyst Essence na natitira ay hindi sapat para ito ay makakain. Ang Heaven Swallowing Python ay naglabas ng dila nitong ahas sa kasiyahan pagkatapos ng marahas na pag-inom ng ilang subo ng Amethyst Essence. Ikinawag-kawag nito ang mahabang katawan at pumulupot sa braso ni Xiaoyan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang 7 kulay na sawa ay sumasalamin sa isang makinang na kinang at napakaganda. Bahagyang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos itago ang Amethyst Essence. Ang kanyang mga mata ay nagkataon na nakipag-eye contact sa mga mata ng ahas na naglalaman ng malabong 7 kulay. Kaagad, isang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Nakakamangha. Ito rin ang naramdaman niya nang makita niya si Reyna Medusa sa unang pagkakataon. Gumalaw ang lalamunan ni Xiaoyan habang nilunok niya ang kanyang laway. Ang kasalukuyang Heaven Swallowing Python ay lumilitaw na may dumaraming pagkakatulad sa Queen Medusa. Ito. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at bumantong hininga. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang maliit na ulo ng Heaven Swallowing Python. Ang huli ay masuyong ipinikit ang nakakaakit nitong mga mata ng ahas. Naka-extend ang dila ng ahas nito patungo sa palad niya. Ang skishy feeling na iyon ang naging dahilan para makati si Xiaoyan. Bata, kailangan mong magtiis. Huwag mong hayaang lumunin ng babaeng iyon ang iyong kaluluwa. Kung hindi, natatakot ako na tayong dalawa ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Napabuntong hininga si Xiaoyan at umiling. Sa tuwing naaalala niya si Reyna Medusa, na pinaghalong pangungulam at galit ng pamatay, sumasakit ang ulo niya. Siyempre, ang sinumang nagkaroon ng ganitong komplikadong hindi pagkakaunawaan sa isang napakalakas na daozang ay malamang na hindi masyadong masaya. Ito ay lalo na kapag ang napakalakas na taong ito ay ang uri na tinitingnan ang buhay ng tao bilang basura. Ang pagpatay sa isang tao ay mas madali kaysa sa pagpatay ng manok sa kanya. Wala siyang naramdaman kahit katiting na pasanin kapag pumatay ng tao. Ang Heaven Swallowing Python ay naglabas ng isang alon ng sumisitsit na tunog, na tila naiintindihan ang mga salita ni Xiaoyan. May kumikislap na kinang sa mga mata ng nakakaakit na ahas. Lahat ng ito ay mga problema sa hinaharap. Ngayon na kumain ka na hanggang sa mabusog ka, kailangan mong gumawa ng ilang trabaho para sa akin. Kung maglakasloob kang maging tamad, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkain ng Amethyst Essence sa hinaharap. Tinapik-tapik ni Xiaoyan ang Heaven Swallowing Python habang itinatapon niya ang mga iniisip sa kanyang puso habang nagsasalita siya ng natatawa. Ang banta ni Xiaoyan ay malinaw na may malaking epekto sa Heaven Swallowing Python. Ang munting lalaki na ito ay nagmamadaling tumango. Inalog-alog nito ang buntot at ang katawan nito ay naging 7 kulay na glow na kumislap sa harap ni Xiaoyan. Ang bilis nito ay nagdulot kay Xiaoyan na makita lamang ang ilang liwanag na sinag na dumaan. Umiling si Xiaoyan at dahan-daang itinaas ang purple cloud wings sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay unti-unting umangat sa hangin at tahimik na lumipad patungo sa lambak ng bundok. Ang Heaven Swallowing Python ay umiikot sa kanyang katawan, pinoprotektahan siya. Ang bilis ng paglipad ni Xiaoyan ay napakabagal. Ang buong pasukan sa lambak ng bundok ay walang kaunting ingay. Ang ganap na katahimikan ay naging nakakatakot. Gayunpaman, tulad ng Xiaoyan ay nasa paligid lamang ng ilang dose-dosenang metro mula sa pasukan ng lambak, ang mga kaliskis ng Heaven Swallowing Python, na umaanod sa paligid niya, ay biglang naging patayo. Isang medyo matalas na sumisitsit na tunog ang ibinuga mula sa bibig nito,
at ito ay umalangaw-ngaw sa buong pasukan na ito ng lambak ng bundok. Nagulat ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang aksyong ito ng Heaven Swallowing Python. Nagmamadali siyang huminto. Mabilis na damaloy ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan habang ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa malalim na lambak ng bundok. Kasunod ng daloy ng panahon, unti-unting lumitaw ang isang pares ng maliwanag na pulang ilaw mula sa loob ng madilim na itim na lambak ng bundok. Di nagtagal, unti-unting lumaki ang ningning bago ang pares ng matangkad na pulang kumikinang na mga spot ay naging isang pares ng malalaking pulang kulay na mga mata. Ang mahinang tunog ng mga yabag ay maririnig sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang Snow Demon Sky Ape na lumitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang balahibo ng huli ay kasalukuyang bumalik sa isang kulay na puti ng nyebe. Bukod dito, ang chi na inilalabas ng ibabaw ng katawan nito ay mas mahina rin kumpara sa araw. Malinaw, ang mahinang pakiramdam matapos magising ang bloodline nito ay naging dahilan upang mahirapan itong maabot ang kanyang peak condition. Isang pares ng matangkad na pula, malalaking mata ang matamang nakatitig kay Xiaoyan sa hangin. Marahil ito ay dapat ang Heaven Swallowing Python sa tabi ni Xiaoyan. Dahil pareho silang magical beasts, ang Snow Demon Sky Ape ay hindi pamilyar sa aura na ibinubuga mula sa Heaven Swallowing Python. Ang chi mula sa ahas ay naging sanhi ng pagkabalisa nito pati na rin ng kaunting takot. Nagkatinginan ang ahas at ang unggoy sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dalawang makapangyarihang chi ay unti-unting bumangon. Sa ilalim ng panggigipit ng dalawang puwersang ito, si Xiaoyan, dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, ay talagang nakaramdam ng pagkainis. Isang invisible spiritual strength ang lumabas mula sa maitim na singsing sa kanyang daliri, na bumabalot kay Xiaoyan sa loob nito. Ibinukod din nito ang puwersang pang-pressure ng Heaven Swallowing Python at Snow Demon Sky Ape. Ang boses ni Yao Lao ay umalangaw-ngaw sa puso ni Xiaoyan. Hayaan ang Heaven Swallowing Python na harangan ang Snow Demon Sky Ape. Dapat mong samantalahin ang oras at pumasok sa lambak ng bundok para hanapin ang core-quenching body milk. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Lumingon siya sa Heaven Swallowing Python sa kanyang tabi at mahinang sumigaw. Bata, harangan mo ito. Hiss. Ang Heaven Swallowing Python ay naglabas ng isang alon ng sumisikip na tunog nang marinig ang mga utos ni Xiaoyan. Isang mahinang pitong kulay na ningning ang biglang lumabas sa katawan nito. Kasunod ng paglitaw ng malakas na pitong kulay na liwanag, ang katawan ng una ay namaga ng matulin at biglang sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa isang kisap lang ng mata, ang orihinal na maliit na bulsa na Heaven Swallowing Python ay naging isang malaking nilalang na mahigit 100 talampakan ang haba. Inindayog ng Heaven Swallowing Python ang napakalaking katawan nito sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Isang pares ng nakakabighaning mga mata ng ahas ang nakatitig sa Snow Demon Sky Ape sa ibaba. Maging ang kalangitan ay nagsimulang mag-iba ng bahagya habang ang dila ng ahas nito ay lumawak at lumiit pabalik. Ang lakas ng batang ito ay muling tumaas ng husto pagkatapos ng mahabang pagtulog. Ito ay talagang karapat-dapat sa pangalang Heaven Swallowing. Kung ito ay maabot ang tuktok nito, malamang na talagang magkakaroon ito ng lakas upang sirain ang lupain at langit. Hindi sinasadyang bulalas ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang katawan ng Heaven Swallowing Python na mas malaki pa kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya ito pabalik sa Misty Cloud Sect. Ang The Heaven Swallowing Python ay isang uri ng kakaibang halimaw mula noong sinaunang panahon. Sa normal na mga pangyayari, mangangailangan ito ng 100 taon kung nais nitong maabot ang ganitong uri ng yugto. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pagbuho at pagsasanib ng espiritu ni Reyna Medusa, ang halimaw mo na ito ay hindi makakapag-evolve ng ganito kabilis. Sa halip na sabihin na ito ay nagiging mas malakas sa Medusa, maaari kang maging mas malakas sa Medusa. Lakas. Mahinang sabi ni Yao Lao. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Si Reyna Medusa na naman. Medyo nakakatakot talaga ang babaeng ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Huminto siya ng mahigit 10 segundo bago biglang i-flap ang mga pakpak sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na pumutok ng paputok patungo sa lambak ng bundok.
Ang Snow Demon Sky Ape na iyon ay tila may naramdaman ng gumalaw si Xiaoyan. Agad itong nagbuga ng galit na galit habang nakatapak ang mga paa sa lupa. Ang malaking katawan nito ay parang kanyan habang pumutok ito patungo kay Xiaoyan para harangin siya. Isang matalim na tunog na nakakatusok sa tainga ang umalangaw-ngaw mula sa pasukan ng lambak. Habang ang bilis ng Snow Demon Sky Ape ay napakabilis, ang Heaven Swallowing Python ay mas mabilis pa. Bago pa maabot ng una si Xiaoyan, nakakita ito ng 7 kulay na matinding ningning sa harapan nito. Isang napakalaking buntot na may taglay na mayamang 7 kulay na glow ang marahas na nahulog mula sa langit bago tuluyang bumagsak sa katawan ng Snow Demon Sky Ape. Isang napakalaking lakas ang agad na sumibol nang dinurog nito ang unggoy patungo sa pader ng bundok. Bang! Isang malaking piraso ng matigas na pader ng bundok ang nahulog sa likod ng Snow Demon Sky Ape. Habang nahulog ang napakalaking piraso, maraming mga basag na linya ang nagsimulang kumalat sa likod nito tulad ng sapot ng gagamba. Sa wakas, ang mga crack line na ito ay kumalat sa kalahati ng pader ng bundok. Roar! Ang Snow Demon Sky Ape ay nagalit nang makatanggap ito ng napakalakas na suntok. Ang maliwanag na pamumula ay mabilis na tumaas sa loob ng mga mata nito. Hindi nito pinansin ang maliit na hibla ng takot na naramdaman nito para sa Heaven Swallowing Python sa loob ng puso nito habang ang malamig na enerhiya ay nag-iipon sa ibabaw ng katawan nito. Kasunod ng pagsasama-sama ng enerhiya, ang malamig-lamig na enerhiya ay naging sanhi ng pag-freeze ng hangin sa paligid nito. Ibinuka nito ang malaking bibig at inilabas ang mga pangil. Ang malamig na hangin ay biglang nag-ipon at agad na naging isang napakalaking nagyayelong malamig na umiikot na bola na hindi bababa sa 5 talampakan ang laki. Habang tinutusok ng Snow Demon Sky Ape ang mga kuko nito sa dibdib nito, biglang bumaril ang umiikot na bola na naglalaman ng nakakatakot na malamig na enerhiya. Ang target nito ay ang 7-colored Heaven Swallowing Python sa kalangitan. Habang gumagalaw ang bola, isang mahaba, puting kulay na bakas ang bahagyang naiwan sa walang laman na hangin. Ang nakakabighaning mga mata ng ahas ng Heaven Swallowing Python sa kalangitan ay pinanood ang umiikot na bola na pumutok sa ibabaw ng paputok. Ilang sandali pa, isang malakas na 7 kulay na liwanag ang sumabog. Para itong 7 kulay na nakakasilaw na araw sa kalangitan sa gabi na bumangga ng husto sa nagyayelong umiikot na bola. Kaagad, isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang tumunog sa loob ng bulubundukin na parang kulog. Battle Through the Heavens. Kabanata 515. Paghahanap ng kayamanan. Sa tulong ng Heaven Swallowing Python na humaharang sa unggoy, matagumpay na sumugod si Xiaoyan sa lambak ng bundok. Nang marinig ang isang pagsabog na parang kulog sa labas ng lambak ng bundok, huminto din sandali ang kanyang katawan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang labas ng lambak ng bundok, para lamang makita na ang kalangitan ay halos natatakpan ng 7 kulay na liwanag. Ang napakalaking sukat ng Heaven Swallowing Python ay malabo na nakikita sa loob ng glow, na naglalabas ng napakalakas na pakiramdam ng pagpindot. Sa ilalim ng pressure na iyon, isa pang katulad na malakas na Snow White na malamig na hangin ang tumakip sa kalahati ng kalangitan. Ang malamig-lamig na bugzo ng hangin ay naging sanhi pa ng hindi sinasadyang panginginig ni Xiaoyan, na nasa loob ng lambak. Relax. Bagamat nahihirapan ang Heaven Swallowing Python kung gusto nitong patayin ang Snow Demon Sky Ape, hindi dapat magkaroon ng anumang problema kung gusto lang nitong ipagpaliban. Ngayon, kailangan mong mabilis na hanapin ang core-quenching body milk. Mukhang malinaw na alam ni Yao Lao ang pag-aalala sa puso ni Xiaoyan. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Hindi siya nagpatuloy sa pagdadalawang isip habang ibinaling ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa madilim na itim na lambak. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang marahang hinihimas ang kanyang daliri. Isang pares ng kulay berdeng apoy ang bumaril mula sa kanyang daliri bago tuluyang kumalat sa nakapalibot na hangin, tulad ng maraming parol. Ang liwanag mula sa apoy ay nagkalat at dahan-daang pinaalis ang kadiliman mula sa lambak. Natuklasan ni Xiaoyan na ang laki ng lambak ay talagang medyo malaki matapos hiramin ang liwanag mula sa apoy. Ang mga puno ay tumubo sa buong lambak at ang mga durog na bato ay nakatayo sa paligid. Gayunpaman, wala itong ibang buhay na nilalang.
Maliwanag, sila ay pinatalsik ng Snow Demon Sky Ape. Ang kapaligiran sa loob ng lambak ay medyo komplikado. Malamang na magtatagal para mahanap ang core-quenching body milk. Bulong ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang purple cloud wings sa kanyang likod habang ang kanyang katawan ay lumulutang sa hangin. Ang maliliit na kulay berdeng apoy na iyon ay gumagalaw kasama niya, na umaaligid sa kanyang katawan na parang mga bodyguard. Binagalan ni Xiaoyan ang bilis ng paglipad niya habang unti-unti siyang nagmamadali patungo sa loob ng malalim na lambak ng bundok. Tahimik ang paligid at walang kahit katiting na ingay. Nang hihiram ng liwanag mula sa apoy, nakita niya ang mga nakalantad na malalalim na puting buto. Ang tila nakamamatay na eksenang ito ay naging sanhi ng pagtayo ng mga buhok at buto ng mga tao. Mukhang hindi lang tao ang nagnanais nitong core-quenching body milk. Kahit ilang magical beasts ay may intensyon na agawin ito. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Xiaoyan habang mahinang nagsalita nang makita ang malalaking buto na halatang hindi tao. Ang epekto ng paghuhugas at pagdadalisay ng mga buto na taglay ng core-quenching body milk ay may pagkahumaling sa mga magical beasts na higit pa sa pagkahumaling nito sa mga tao. Kung makukuha ng isang hayop ang bagay na ito, gagawin nitong mas simple ang pagsasanay sa anyo ng tao sa hinaharap. Mahinang paliwanag ni Yao Lao. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Bigla niyang naalala ang amethyst-winged lion na nakilala niya sa Magical Beast Mountain Range ng Jiama Empire noon. Sa oras na iyon, ang taong iyon ay nagmungkahi ng body transformation pill bilang kapalit ng Violet Spirit Crystal nang gustong palitan ni Yun ang huli. Ngayon, hindi na si Xiaoyan ang baguhan niya noon. Sa kalsadang ito ng isang alchemist, naabot na niya ang yugto ng pagkakaroon ng isang foothold sa landas. Natural, mayroon siyang mas malinaw na pag-unawa sa halaga ng isang body transformation pill. Kasabay nito, naiintindihan din niya kung gaano kahirap para sa isang magical beast na takasan ang katawan ng hayop nito. Ang bilis ng paglipad ni Xiaoyan ay biglang huminto nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang pangalang iyon. Mariin niyang pinagdikit ang kanyang mga labi nang bumungad sa kanyang memorya ang isang maganda at eleganteng mukha. Ang mga tahimik na parang tubig na mga mata na iyon ay dala pa rin ang kamahalan ng pagiging pinuno ng pinakamalakas na sekta sa loob ng Jiama Empire. Yunji. Yun. Mahinang binulong ni Xiaoyan ang dalawang pangalan na nagbigay sa kanya ng dalawang magkaibang damdamin. Gayunpaman, kinukutya niya ang kanyang sarili habang ginagamit niya ang kanyang lakas para iling ang kanyang ulo, isinantabi ang damdaming iyon sa kanyang puso. Ngayon, ang dalawa sa kanila ay nakatayo sa tapat ng isa't isa dahil sa iba't ibang mga relasyon. Siya ang pinuno ng sekta ng Mystic Cloud Sect at malamang na imposibleng magbago siya para sa kanya. Sa kabilang banda, nagkaroon siya ng sama ng loob sa Mystic Cloud Sect na hindi maaaring pumagitna. Dahil sa kanyang karakter, magkakaroon din siya ng pag-aalinlangan na itapon ang kanyang katayuan kapag nakikipagkita sa kanya. Sa makatuwid, kapag bumalik siya sa imperyo ng Jiama sa hinaharap, maaari silang magkaharap na may mga armas. Marahang hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang mukha at pinunasan ang panlilibak sa sarili sa gilid ng kanyang bibig. Biglang huminto ang lumilipad niyang katawan. Hindi kalayuan sa harapan niya ang dulo ng lambak ng bundok. Gamit ang liwanag mula sa apoy, nakita niya ang isang madilim na kuweba ng bundok sa dulo. Dito. Bumulong si Xiaoyan habang marahang ibinababa ang kanyang mga pakpak. Saka lamang lumipad pababa ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, masiglang dumapo ang kanyang katawan sa isang malaking bato malapit sa kuweba ng bundok. Dahan-daang sumangot si Xiaoyan sa hangin na umaagos palabas mula sa kuweba. May mahinang amoy ng mabangis na hayop na katulad ng sa katawan ng Snow Demon Sky Ape. Ito dapat ang pugad ng Snow Demon Sky Ape. Dahil tinitingnan nito ang core-quenching body milk na may ganoong kahalagahan, malamang na malapit lang ito sa buhay. Isang pag-iisip ang sumalubong sa puso ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang tipak ng berdeng apoy na nananatili sa paligid niya ay agad na bumaril sa kuweba ng bundok. Ito ay random na bumangga sa buong lugar bago natiyak ni Xiaoyan na walang mga bitag at itinaas ang kanyang mga paa upang makapasok. Ang laki ng kuweba ng bundok ay medyo malaki. Kung hindi, magiging mahirap na tanggapin ang Snow Demon Sky Ape,
na nakatira dito. Ang tuktok ng kuweba ay higit sa 10 metro ang taas. Nagkalat ang mga durog na bato sa buong lugar sa loob ng kuweba ng bundok, at makikita ang puting balahibo sa lahat ng dako. Mabilis ang mga yapak ni Xiaoyan habang naglalakad siya sa loob ng kuweba ng bundok. Ilang sandali pa, bahagyang napangiwi siya habang nakatayo sa harap ng pader sa likod ng kuweba. Sa mahinang boses, bumulong siya. Huwag mong sabihin sa akin na ang core quenching body milk ay wala dito. Sumimangot ng husto si Xiaoyan habang ang kanyang mga tingin ay naglilibot. Kaagad, huminto ang kanyang tingin sa sulok ng pader ng bundok. Isang napakalaking tipak ng lupa ang lumubog sa lugar na iyon. Ang lumubog na rehiyon ay napuno ng puting kulay na balahibo at mas malaking bilang ng malalaking bakas ng paa kaysa sa iba pang mga lugar. Lumakad pasulong si Xiaoyan, tumingkayad, at maingat na pinagmasdan ang lugar. Natuklasan niya na mukhang ito ang pahingahan ng Snow Demon Sky Ape. Ang lumubog na rehiyon ay lumitaw na nabuo mula sa presyon ng malaking katawan ng huli. Si Xiaoyan ay hindi nakatuklas ng iba pang kakaibang lugar at hindi sinasadyang umiling sa pagkabigo. Tatayo na sana siya nang kumirot ang puso niya. Ang kanyang mga manggas ay marahan na pamitik sa isang lugar na natatakpan ng isang tumpok ng puting kulay na balahibo. Kaagad, lumitaw ang isang hangin, na tinatangay ang lahat ng puting kulay na balahibo. Isang layer ng buhangin ang lumitaw sa ilalim ng balahibo habang ito ay tinatangay ng hangin. Gayunpaman, ang kulay ng buhangin na ito ay mas malalim kung ihahambing sa ibang mga lugar. Ang ugali nito ay parang nabaligtad. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at dahan-daang umatras. Bahagya niyang ikinulong ang kamay at biglang hinigpitan ang kamao. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas. Kasunod ng pagdagsa ng puwersa ng pagsipsip na ito, ang kumalat na buhangin ay pumutok din ng paputok. Sa wakas, naipon ito sa sandball na kasing laki ng basketball sa kamay niya. Random na itinapon ni Xiaoyan ang pinagsama-samang sandball. Ilang beses pa niyang sinipsip ang buhangin sa ganitong paraan. Ilang sandali pa bago tuluyang hinigop ang buhangin at isang maitim na butas ang lumitaw sa lupa sa kanyang paningin. Ito ay malinaw na ang butas na ito ay maaaring mapalawak. Gayunpaman, ito ay sapat na para sa laki ni Xiaoyan. Agad naman siyang ngumiti at tinapik ang kamay niya bago ito iwinagayway. Ang kulay berdeng apoy na nakabitin sa kanyang paligid ay bumaril dito. Nang iguhit niya ang kanyang ulo upang tingnan, ang lagusan sa black hole ay mas maluwang kaysa sa inaasahan niya. Nagpakawala siya ng tawa bago tumalon dito. Pagkatapos nito, mabilis siyang sumulong sa paikot-ikot at pagliko ng malaking lagusan sa ilalim ng lupa. Si Xiaoyan ay labis na nag-iingat at ipinatawag ang berdeng apoy sa kanilang limitasyon dahil nag-aalala siya tungkol sa ilan sa mga nakatagong panganib sa loob ng lagusan. Isang kabuuan ng halos 20 dagdag na kulay berdeng apoy ang nakakalat sa paligid niya. Paulit-ulit silang lumipad sa harapan niya, naghahanap ng anumang panganib. Ang lagusan ay sobrang paikot-ikot, ngunit nararamdaman pa rin ni Xiaoyan na unti-unti siyang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Naglakad si Xiaoyan ng mahigit 10 minuto sa ilalim ng tahimik na kapaligirang ito. Bigla niyang napagtanto na may lumitaw na maliit na puting glow sa gilid ng dark black tunnel. Agad siyang natuwa sa loob ng kanyang puso. Habang papalapit siya, unti-unting lumaki ang puting ningning hanggang sa tuluyang naging pasukan ng kuweba na napuno ng puting liwanag. Huminga ng malalim si Xiaoyan habang nakatayo sa bakana ng lagusan bago humakbang ang kanyang binti. Habang humahakbang ang kanyang mga paa sa madilim na lagusan, biglang naramdaman ni Xiaoyan na lumiwanag ang lugar sa kanyang harapan. Nagsimulang luminggalinga ang mga tingin niya sa paligid pagkatapos niyang masanay sa liwanag. Isang pagkabigla ang hindi sinasadyang bumalatay sa kanyang mukha matapos niyang makita ang paligid. Ang lugar na lumitaw sa harap niya ay isang mundong puno ng mga stalactites. Sa isang sulyap, walang patid na tinatakpan ng kulay cream na mga stalactites ang lugar hanggang sa gilid ng kanyang paningin. Isang maputlang-puting kulay na liwanag ang bumuglas mula sa loob, pinaalis ang lahat ng kadilimang naroroon. Ang mga stalactites ay lumago sa lahat ng dako. Ang ilan sa kanila sa kisame sa itaas ay kasing haba pa ng 100 metro. Sa isang sulyap,
Ang simboryo ng bundok ay ganap na natatakpan ng napakalaking stalactite. Paminsan-minsan, ang mga patak ng puting kulay na mga emulsion ay tumutulo pababa, na bumubuo ng parang bulaklak na mga splashes sa lupa. What a underground world! Dahan-daang nakabawi si Xiaoyan pagkaraan ng ilang sandali. Kinagat niya ang kanyang labi sa pagkagulat bago nagsalita ng mapait na ngiti. Narito ba ang core-quenching body milk? Paano natin ito mahahanap? Ang mga uniforme stalactites ay nasa lahat ng dako. Pumunta sa lugar kung saan tinitipon ang pinakamayamang lakas ng lupain. Umalis ang katawan ni Yao Lao mula sa maitim na singsing. Itinuro ng kanyang daliri ang kanyang kaliwa at sinabing, sa ganitong paraan. Pagkasabi niya nito ay nanguna siyang iikot ang katawan at sumugod sa direksyon na tinuro ng daliri niya. Nagmamadaling sumunod si Xiaoyan sa likod. Nag-shuttle silang dalawa sa stalactite world na ito ng halos 10 minuto bago tuluyang nanguna si Yao Lao para pigilan ang kanyang mga yapak. Itinaas niya ang kanyang ulo para matano ang hindi mapapantayang napakalaking stalactite sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang magbulala sa kabila ng kanyang karanasan. Ang stalactite na ito sa kanyang harapan ay nagmula sa tuktok ng simboryo ng bundok at nakabitin ng patayo pababa. Ang malaking sukat nito ay hindi bababa sa mahigit 100 metro ang haba, at ang diameter nito ay hindi bababa sa 2 taong magkayakap. Isang maputlang puting liwanag ang nananatili sa katawan nito, na parang isang kristal na haligi. Ang stalactite na ito ay walang alinlangan ang pinakamalaking isa sa mundong ito sa ilalim ng lupa. Ang laki na ito ay parang emperador sa gitna ng mga stalactites, na tinatanggap ang pagsamba sa hindi mabilang na bilang ng mga stalactites na nakapalibot dito. Unti-unting bumaba ang tingin ni Xiaoyan. Sa ilalim ng stalactite na ito ay isang napakalaking berdeng bato. Ang kalahati ng berdeng bato ay ibinaon sa lupa. Sa sandaling ito, mayroong isang binga na hindi kahit isang talampakan ang lapad sa tuktok ng berdeng bato. Ang binga ay nagkataon na nakaharap sa dulo ng stalactite sa itaas. Napuno ng 2 pulgadang malalim na creamy white liquid ang binga. Ang lumulutang sa creamy na likido ay isang mahinang pag-anod ng puting fog. Ang puting fog ay medyo kakaiba. Gaano man ito naanod, hindi ito nagkalat. Nakahinga si Xiaoyan ng hangin, at ang mga buto ng kanyang buong katawan ay nakaramdam ng manhid at kakaibang pakiramdam sa sandaling ito. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang creamy white liquid sa binga. Ang lalamunan ni Xiaoyan ay gamulong ng hindi sinasadya. Bakas sa mukha niya ang excitement. Sa kanyang puso, malinaw na alam niya na ang core-quenching body milk, na matagal na niyang hinahanap na walang tagumpay, ay lumabas na sa kanyang harapan.